Insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kasangbahay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang panig ng mundo mula Europa, Middle East, na kagigising lang po ng ating mga kababayan at ginagawa tayong breakfast at nagkakape sila. At of course sa North at South America na patulog pa lang ang ating mga kababayan. At dito po sa buong Asia na halos magkapares lang po tayo ng oras. Handa po kaming tugunan ang inyong mga hinaing reklamo at sumbong na naaayon sa itinakda ng batas dito sa nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa paggabay po ng ating buting Secretary of Interior and Local Government, Attorney Benhar Abalos Jr. at sa ngalan po ng ating masipag na Chief PNP General Romel Francisco Daileg Marbil, ako po ang inyong lingkod, Lieutenant General Rodel O. Sermonia or Genros for short, para sa bayan at mamamayan. At syempre po, ako naman po si Police Colonel Gemma Cruz Vidluan, ang Chief ng Community Affairs Division ng Directorate for Police Community Relations. Handang-handa po kayong paglingkuran. That's right! Ako naman po si Police Lieutenant Colonel Ruther Chris Parilla, Legal Officer po ng TICAG. Iyan, kasama natin, Gemma, ang ating panyero. Yes, sir. Attorney Chris. Kaya, mga kasambahay, ito po ang inyong kagapay sa totoong serbisyo publiko dito lang sa nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Sumbong nyo, aksyon agad! Awesome! Okay, eto meron tayong mga updates sa mga pangyayari itong mga nakaraang araw. Pero bago ko basahin ito ay gusto kong kunin itong pagkakataon na ito na batiin ng happy birthday ang isa sa pinakamagaling at snappy na general ng Philippine National Police. Alam nyo, kilala nyo kung sino to? Walang iba kundi si Major General Leo Francisco. Awesome. Happy birthday, sir. May God continue to bless and protect you and your family always. Okay? Happy birthday, sir. Sana magpadala siya ng pa-birthday dito. Anyway, nitong nakaraang weekend po ay nasa Cebu po tayo sa location shoot and spills ng ating upcoming travel show na mapapanoodin nyo po sa exclusive sa UNTV News and Rescue Channel. Kasama po natin dyan ang aking wonderful travel buddy, Mr. Albert Martinez, ang idolo po nating lahat. Ayan. At syempre, hindi natin pinalagpas ang pagkakataon na bisitahin ang Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kasama si Mr. Michael Luis Natabio, ang Head and Culture at Heritage City ng Tourism. Of course, nagkaroon din tayo ng pagkakataon para i-promote ang ating programang Sumbong Nyo Action Agad sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Cebu at sa mga iba't ibang syudad, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City. Kasabay din ang ating pagbisita sa probinsya ng Cebu ay ang ating pakikiisa sa pagdiriwang ng Anti-Crime Community and Emergency Response Team Anniversary at ang Environmental Day kung saan nagsagawa po tayo ng mangrove tree planting activity sa Inaburan, Naga City, Cebu. Kasama po natin dyan ang mga masisipag na barangay officials, mga guro, mga kabataan at mga non-government organization sa kanilang lugar. Kasabay din ng aktibidad ang feeding program and medical mission na sa Inaburan kasama ang ating wonderful travel co-host, ang ating idolong si Albert Martinez. Napakaganda, no? Ang pagsalubong sa atin ng ating mga kababayan. At maraming salamat ko kay Mayor Chong ng City of Naga at maraming salamat din sa ating mga kababayan na talagang nag-welcome sa atin. Pinicture din po natin dyan
ang gawaan ng gitara. Pero abangan nyo po yun. Kasi medyo mahaba-haba po yung episodes na yan. Abangan nyo na lang po ang launching. Ang launching po ng Wonderful Pinas ay sa October 10 na po yan. Sir, Next parang week. maraming susunod at susubaybay dyan, sir, sa program mo na yan, sir. Kasi even mga foreigners, no, gusto nilang makita ano pa yung mga magagandang pwede Wonderful. matuklasan dito sa Yes, Pilipinas. anything sir. wonderful Yes, sir. dito sa ating bansa, attorney. Yes, sir. Maganda yan. Hindi lang ito about tourism, It's about wonderful people, Culture. wonderful services ng LGU, wonderful best practices, wonderful public safety and security na laging pinagmamalaki ng Philippine National Police. Kasi para puntahan ang mga magaganda na tourist destination, Yes, sir. baga sa sarap na pagkain, matikman, puntahan Yan ang mo. maganda. Kailangan Pagkain. yung public safety and security muna ang number one consideration. So abangan nyo po ang pinakaunang episodes po ng Wonderful Pinas ay sa October 13 na po yan, linggo po yan. Oh. Launching Maraming susubaybay October dyan, sir. 10, magkita-kita po tayo sa launching niya. Then October 13 will be the pilot episode. Okay, eto. Sa pagdagsa ng mga sumbong na dinudulog sa ating programa, ay ganoon rin po ang mitiin nating tugunan ang mga sumbong na kanilang idinudulog. Ito na yung mga updates sa mga nangyayari. Yes, sir. Para malaman ng ating mga kababayan. Gemma, Yes, sir. sige. Kamakailan ay dumulog sa ating programa si Miss Kathleen De Leon dahil sa pang-i-scam di umano sa kanya. Para sa action update ng naturang sumbong, makakausap natin sa kabilang linya si Patrolman Christian Villaluz, ang investigator on case ng Cyber Investigator Intel PNCO Quezon City Anti-Cybercrime Response Team. Magandang tanghali sa iyo, Patrolman Christian Villaluz. Villaluz ba? Villalaos. Villalaos. Yan. Hello, Hello, Christian. Christian. Sirs and moms, from QC DAC po, anti-cybercrime po ng QC. Okay, Christian, ano yung update dun sa na-scam na tinulungan natin? Yes ma'am, pagpunta po dito ni Ma'am Chatlin po na binigyan po agad natin siya tinulungan natin siya mag-create ng demand letter at agad niya po naman po itong naipadala. Makakapag-comply din po agad siya ng mga requirements niya. And nung September 10 po ng 2024, na-file na po natin ang kaso against po sa respondent. Wow, so malaking effort ang malaking bagay ang naitulong natin dun sa ating kliyente. No? Sa palagay mo ba, Christian, inaabot ng ilang buwan to, taon ba, bago makuha yung justice dun sa scammer? As of now po, nung pag-file po pala namin, sabi po ni Fiscal, under mediation daw po muna ang pagdadaanan. Apo, then alam ko po nag-schedule na po ng hearing si Fiscal para kay Chatlin at sa respondent. Malalaman po natin kay Ma'am Chatlin po yung sasabihin. Maganda sana ma-interview rin natin si Ma'am Chatlin at malaman natin kung ano naman ang masasabi niya sa performance ng ating mga PNP personnel. Okay, nasa kabilang linya, sir. Si Ma'am Chatlin. Chatlin. Para bigyan din tayo ng update, sir, at comments sa naging serbisyo ng ating kapulisan sa kanya. Ma'am Chatlin, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Ma'am, meron kang video dyan? Zoom? Zoom po. Ha? Pwede ba Meron natin po siya? kasi sir, yung baby ko kasi magulo eh. Magulo? Magulo daw, sir. Okay, sige ma'am. Anong gusto mong sabihin? Galit ka ba sa... o satisfied? Galit siya sa nag-scam. Oo, sir. Yan. Anong Una-una po sir, nagpapasalamat po ako sa bubuo ng Rectang Connect Action agad. Yan. Tugon na aking reklamo. Saka sa pagsagot po ng mga katanungan ko po, maraming salamat po. Yan, mag-inganyo ka. Manawagan ka sa Saan mga na rin? kababayan natin na kung may mga problema sila na kinaharap na kagaya ng nangyari sa'yo, ay anytime. Sige po. Action nandiyan. Nagpapasalamat din po pala ako sir sa QCPD Anti-Cybercrime Team po na nandyan po para tulungan ako. Tsaka pagsama po sa akin sa bawat hakbang proseso. Salamat po. Sa bawat in every step of the way. Opo. May picture po. Hanggang sa pag-file po, sinamaan po Talagang nila ako. serbisyong marbilis
Ha? Oh, Kathleen, may re-recommenda mo ba mga pulis natin sa mga taong katulad mo na nabiktima ng pang-scam? Wala naman po. Hindi, dapat sabi ko sir, kung ikukumbinsin mo Sorry. ba yung mga taong nai-scam na lumapit sa kapulisan sa serbisyong naranasan niya, sir? May gusto ka bang i-share or panawagan? Oo, Kathleen. Sa mga ko po, kapwa investors ko po na hindi pa po nagpa-file, Oh, may mga kasamahan siya. sana po mag-file na din po sila ng kaso po. Kayo? Kasi hanggang ngayon, Chatlin, marami kayo? opo, hanggang ngayon sir, hindi ko po alam kung Kailangan mag-file sila, gawin nating large scale yan para no bail. Di ba, Attorney? Tama po. Sige, bigyan mo ng payo sa mga kasamahan niya at si Chatlin. Miss Chatlin, kung meron kayong chat group o kaya na inganyo mo yung mga kasamahan mo dito sa investment scam na to, sabihin mo na pumunta kay Patrolman Villa Laos at tutulungan kayo na mag-file ng kaso dyan po sa inyong lugar. Apo, sir. Okay. Chatlin, pakilang ha para at least talagang hindi na siya, wala ng kawalan. Tama po. Di ba? At managot. Kasi kung mag-iisa ka lang, pwede pang magpiyansa yan. Pero pag ginawa nating large scale yan, attorney, mahirapan na siyang magpiyansa. Okay? Apo, sir. Maraming Apo, sir. salamat, Thank you Ma'am po. Chatlin Apo. De Leon. And of course, sa ating snappy na pulis, Patrolman Christian Bilaos. Imagine, dapat ganyan ang mga pulis, kahit patrolman hanggang kwan, di ba? Oo, sir. Ay, Kahit yung mga simpleng tulong lang, sir, paano mag-text, paano humingi ng tulong, Yes. paano mag-draft ng affidavit, malaking bagay na yun, sir. Okay, another action update naman po mula sa nakaraang sumbong na magdadala ngayon ng magandang balita dahil nagkasundo na di umano ang nagrereklamo at inirereklamo sa tulong ng ating programa. Kaugnay dito, makakausap natin sa kabilang linya ang nagrereklamo na si Ma'am Marjeline Lumanog. Sana makausap doon natin yung inirereklamo, di ba? Kung satisfied ba silang dalawa. Ang maganda dito, Gemma, attorney, hindi ang ultimate goal natin palagi kung naggano na may hindi pagkakaayusan, pagkakaunawaan ay maayos. Tama po. Within settlement. At hindi lang sa court. Susulsulan mo, papailan mo ng kaso. Parang ganun ba? Or pahirapan mo. sir. Hanggat pwedeng mag-ayos, mag-aayos. Kasi mahirap yung may mga kasong hinaharap. Kung ikaw ay nagrereklamo, maiistorbo ka rin. di Yes, ba? sir. Pero, siyempre, nasa nagrereklamo pa rin. Okay, pakinggan natin si Ma'am Marjeline Lumanog. Marjeline, hello? Madam. Hello po. Yes, Yes ma'am. po. Okay. Hello po. Magandang hapon po. Magandang Ma'am Marjeline, paano nakatulong po ang programang ito sa inyo? Sobrang nagpapasalamat po ako dahil po na-actionan po agad yung nangyari po sa akin ng nakaraang araw po. Yung na-scam din po kasi ako eh. Kaya yon. Ang bilis po ng action po ng pulis po dito sa Muntinlupa City. Kaya po nagpapasalamat po ako sa kanila po, sa mga kasamahan po nila na tinulungan po nila ako, sinamahan po nila po ako. Yan po. Naging okay na po siya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa action mo. Sumbong nyo, action action agad. Yun. Yes po. Maraming salamat po sa inyo dahil po sa inyo na naging okay po yung yung problema ko na sa credit card at saka sa GCash po po. Kaya sa inyo pong lahat sa staff po ng Sumbong Yung Action Agad, maraming salamat. Ma'am, sino yung At tumulong saka, sa'yo na maalala mo? wait lang po. Si Sir General Bautista po, yung sa Police Muntinlupa. Okay. At saka sa mga kasamahan niya po. Maraming salamat po, sir. At saka po sa kuya ko dito na sumama din po sa akin. Shoutout po kay Kuya Arno. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin. Yan po. At saka yung sa partner ko, dahil po sa kanya din po, nakapunta din po ako sa action niyo, Sumbong Agad. Kasi dahil po sa kanya, ayun po, na ko po yung problema ko po. At saka sa
yung si Sir Valenzuela po ba yun? Maraming salamat po. Lieutenant, Sir, ayun, Valenzuela. sa ano. Hindi mo makakalimutan Yes po. yun. Malaki Yes yun. po, siya po talaga yung ano po, yung susi na naging Aray. po ako para maano po yung problema ko. Okay, maraming salamat. Salamat po. Sige Ma'am po, Marjeline, God bless po. maraming salamat sa tiwala niyo po sa sumbong niyo aksyon agad. Pakishare na lang po ito and invite friends na pag may problema, may issues concern, nakahanda po ang ating programa para tulungan sila. Okay? Yes po. Okay po. Thank you po. Salamat po. God bless po sa inyo. Ay, ingat din po ma'am ha, mag-ingat ulit kayo. Maraming salamat din of course kay Lieutenant Jason Bustalino, ang Deputy Commander ng Muntinlupa Police Station sa agarang aksyon. Okay? Aksyon agad! Okay, simulan na po natin agad ang nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok ay ating malalag. Inireklamo na investment scam, no? Matapos di umanong patubuin ng halos doble ang puhunan, subalit bigla na lang di umanong naglaho. Kaugnay dito, nasa kabilang linya si Mark Kelvin Buendia ng Santa Maria, Bulacan. At si Albert Garcia ng Bikutan. Pareho silang biktima ng scam, sir. So Sige. magandang hapon sa Investment inyo, scam. Mark and Albert. Magandang hapon po. Mark, ano yung paano ka na biktima at magkano yung halagang involved dito? Bali na pasok ko po lahat is nasa 40K po. Tapos paano yung nakuha ka ng dobling interest? Paano yun? Bali po kasi nagpa-meeting po siya doon sa may Tanay Rizal po. Doon po kasi ako nainganyo na mag-invest ng malaki. Bali magandang salita po kasi mga binitawan niya na walang iwanan, tapos pangako na hanggang dulo, yun po. Kaya Anong nakikita business po kami yun? doon. Anong business yun? Parang sa Mark? trading po. Trading. Trading? Trading daw po. May Trade tanong in. ako, sino Trade daw po. nireklamo mo at kakilala mo ba itong personal? Hindi po eh, nakita ko lang din po sa online. Yan ang mahirap. Nagtiwala ka. Pero nakasama ko po siya ng personal sa Tanay Rizal po. Ano yan? Kaya nainganyo Co-worker po talaga mo? akong invest. Co-worker kayong pareho? Paano mo Ni siya Sir Albert nakasama? po ba? Paano Hindi mo po, siya bali ano lang po, nagpa-meeting live. Nagpa-meeting po siya doon. Hindi, ang importante dito, Mark, kakilala nyo ng personal at totoong tao, totoo yung pangalan niya. Opo. Sino po Opo. to? Sino tong nirereklamo mo? Rose Ann Ramos Valencia po. Rose Ann Ramos Valencia. Nakita mo in person, nakausap mo in person na. Tama? Opo. Opo. Kasi para tumbok kung siyang pagpailan natin ang Yes, kaso. sir. Mahirap kasi kung Opo, siya po talaga. ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga kababayan. Huwag kayong makipag-transact online lang na hindi nyo nakikita tapos magbigay kayo ng pera. Di ba? Yes. Mark, ang pangako sa'yo, yung 40,000 mo magiging 80,000, yun ba? Opo, bali naging 180% po siya eh, babalik. 180%? Ito paulit-ulit ko na naman sinasabi. If it's Too too good to be to be true, it's probably Not hindi totoo. Not true. Anong Tagalog nito? It's false. Attorney, kung napakaganda ang offer, Mga pangako, ang mga pangako, isa siyang bula. sa sobrang ganda at sobrang laki ng interes at kita, Oo. marahil hindi po yan totoo. Oo. Okay? Tama po yan. Tama? Yung 100% na interest. 180% na, attorney. Opo. Oo. Sir, isa pa, Sino pa tanungin din mga natin. kasama mo dyan? Marami ba kayo? Opo, madami po. Kaya po si Sir Albert po, tsaka yung iba pong kasama namin sa Lima. WhatsApp community. Yan, sige. Tanungin din natin, sir, si Sir Albert, kung magkano naman ang nakuha sa kanya nitong manggaganchong to. Sir Albert, Manggaganchong Rose Ann Ramos Valencia. Sige, pasikatin na natin to. Ha? Gusto niyo sumikat? Rose Ann Ramos Valencia. Taga saan ba yung Rose Ann Ramos Valencia na yan? Ayan na po, sir. Tarlac po. Tarlac. Anong trabaho ni Rose Ann? Kilala mo ba pagkatao nito, Albert? To be honest po, hindi ko po talaga siya kilala. Personally, na-invite lang po ako niyan through Facebook. Tapos po, August 25, nag-conduct po siya ng first meeting para po sa Alliance Champion. Ang ibig po sabihin ng Alliance Champion, yung po yung mga kumikita po ng 50,000 pataas. Kaya po, isa po ko sa
nag-invest ng malaki. Kaya po nainganyo po ko pumunta doon sa Tagaytay Alfonso para po makita ko kung totoo talagang legit yung CEO ko. Then pumunta po kami doon. Well, I'm expecting na more than 50 kami, more than 20. But unfortunately, ang lang po, 5 tao lang po. Ngayon po, ipagpunta namin yung details. Kaya po ako nag-invest ulit nagtiwala sa kanya kasi mabilitawan yung salita. At that time, na isa siyang CEO, tapos ang sinabi ko po sa kanya, Madam, kami po mga investor nyo, hanggang kailan nyo po kami susuportahan? Baka naman po in the future, bitawan mo kami, tumakbo ka, kagaya ka ng mga scammer. Ano ba yung pangahawakan natin? Ano ba yung assurance namin na hindi mo kami lulukuhin? Ngayon, sinabi naman niya, wala daw iwanan, marami daw project yung OnePath na susunod-sunod kasi pinag-usapan namin dito yung paano hindi mapasok ng hacker yung website. Pangalawa po, pinag-usapan namin dito yung magkaroon po ng sariling apps yung OnePath. And then luckily, natupad naman lahat yun, nagka-apps. Tapos, yun nga po, pangalawang meeting po namin sa Tanay Rizal na napakalayo po talaga, konting lakad mo na lang, Infanta Quezon na. So doon po, nangako na naman po siya, inulit ko na naman po yung sinabi ko sa kanya na, Madam, baka isa itong palabas, baka isa itong tactic mo para iwanan mo kami, baka isa sa may strategy mo para makapang-scam ka. Ano ba bang layunin mo para malaman namin kung hanggang saan ka tutulong? Bakit ka tumutulong sa mga hirap katulad namin? Kasi Sir Albert, hello Sir Albert, magkano yung perang nakuha sa'yo? Kasi kanina, 100 si Mark 40, magkano sa'yo? 150 po. 150. So, at least nabit mo ng in person si Madam Rose Ann Ramos Valencia. Ha? Nagpa-picture ka ba sa kanya? Opo, marami akong pictures sa Ipakita mo nga yung picture. Okay, Oo, para matandaan man lang at hindi na saka para makapaulit. ma-forewarn yung mga Sir, kababayan natin na iwasan itong si Madam. Ha? Totoo kayang pangalan ni Madam Rose Ann Ramos Valencia to? Ano naman daw po, base po sa kaibigan ko tiga Tarlac, totoo daw po siya nakatira sa may Tarlac. Hindi yung pangalan niya ka. Totoo bang pangalan ni Madam ito? Yung Rose Annie Ramos Valencia. Ano? Hindi niya kilala. Parang hindi niya kilala, sir. Sir, kasi bukod kay Albert at saka kay Mark, meron Marami pang pa. iba, sir. Meron pang, andito pa, sir, sa kabilang Hindi, linya. consolidate na lang natin Oo, yung sir, iba. no? Ang dami Anyway, Albert, so tanong ko, hindi kayo sure kung totoong pangalan niya to? Tama? 100% po, hindi po kami sure. O, ipakita mo yung picture. Patulong tayo sa kababayan natin. Oh, baka pwede Para mo bang i-send? baka ma-identify yan kung ano totoong pangalan yan. Okay po. Sir, ang pagkakaalam ko po, now we know, yung nag-scam po sa amin sa OnePath ay isang buong pamilya lang po ng tiga-Tarlac. Yung mga transaction po ng pangalan doon, kamag-anak po niya. Tapos yung mga nagbe-verify ng transaction namin, mga kamag-anak niya po. Tapos yung mga Millionaires Club na sinasabi niyang Millionaires Club, 4 po sila, puro magkakamag-anak po. Sir Albert, paano yung bigayan ninyo ng pera? Through bank ba yan? Bank deposit ba yan? O personally mong inihahan carry yung pera mo sa kanya? Ano ang katunayan mo na nagbigay ka ng 150,000? Yes, I have approved. We are transaction by the GoTime and GCash po. The OnePath po, we are transaction by the GCash and GoTime po. Anyway, pa-assist tayo. May resource person tayo dito, no? Para pakinggan natin ang ating resource person kung ano yung magiging instruction na dapat gawin ng ating mga complainant. Yes, sir. Nasa kabilang linya si Major Evangeline Gemeniano, ang Assistant Chief ng RACO 3 or Anti-Cybercrime Unit. Para bigyan niya tayo ng payo kung ano yung magiging gawin natin, igagabay niya tayo. Major Banji, hello. Hello sir, magandang hapon po at sa ating pong mga kasambahay na patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Kay Sir Albert at sa mga kasamahan po niya, kung mangyari po sanang dumulog sa ating tanggapan dito sa Camp Oliva sir, para maayos po natin yung mga isasampang kaso laban sa suspect na to na si Rose Ann Ramos Valencia.
Is there a way na ano tawag na to? Ma-identify natin kung totoong si Rose Anto. Tulungan na lang natin. Mga pinupost Yes, sir. na, Yan. Ipakita natin. Para sumikat itong Naku, si gray Madam. pa pala ang mata nito, Ha? sir. Baka naman nagpapalit na to ng mukha. Oo, ayan, no. At least meron tayong May panghahawakan mga picture pala si Albert, sir. oh. Yeah. Ayan, group picture pa. Pakisend nyo nga sa akin yang para i-post ko rin sa Facebook ko para ma-reach ang ating mga kababayan. Attorney, sa mga ganyang pagkakataon, no, minsan kasi hindi natin sure kung sinabi niya nga yung pangalan niya, yun ba talaga ang pangalan? Anong pwedeng hanapin ng mga kababayan natin to identify talaga yung pangalan ng taong yun, yung tunay ba yun o hindi? Ano yung pwede nilang ipakita o hanapin doon sa kanilang katransaksyon? Well, kung sinasabi niya sa na, ma'am, at taga-Tarlac to, mas maganda, puntahan talaga. I-research na lang. Research talaga doon. Pero actually, malalaman din natin yung mukha niya. Kung hindi talaga, pakita natin sa buong sambayanan. Para kung makilala. Tulungan niyo po kami kung sino ito. Yes, Ha? sir. Multo ba ito o totoong tao? Kasi may mga alias-alias na ngayon, sir. Oo, Yeah. oo. Hindi nila gagamitin yung totoong pangalan. Sige, anong... Ito, Major Banji, hello. Yes, sir. Sige, anong gagawin natin dito? Yes, sir, pakidala lamang po yung mga screenshots ng mga transaction nila tsaka yung mga receipt kung meron po. Ang problema dito, iba-ibang lugar din, no? Oo, sir. Merong Valenzuela, merong May Quezon City. Taguig at saka ano to, sa Bulacan. Kaya, Pag ganyan na online, parang may jurisdiction ba yun? Pag online, parang pwede bang mag-file silang lahat, sir, sa isang police station lang? Hindi, pwede online i-consolidate naman dito kung sa Campo sakasakali. Crame lahat yan. Pwede yan, sir. So ganito na lang. Consolidate. Anyway, inaatasan ko si Lieutenant Rach uli. Laurinan siya ba yun? Laurian. Kasi yan ang tinasking ko rin sa kanya, no, na kung pwede consolidate niya. Meron kasi yung last time na nag-complain, iba-ibang galing na lugar din. Then makipag-coordinate siya sa mga RACO natin or Anti-Cybercrime Unit sa iba't ibang lugar na kung saan nandun yung mga nagre-reklamo. Oo, sir. Okay? So nasa kabilang linya, si Lieutenant Joshua Cruz din ng Southern District Cybercrime Team. Joshua, hello. Hello, magandang Sige, ano ang gagawin mapagpalang natin? araw sa ating lahat, sir. Yung mga complainants po na under dito sa jurisdiction namin sa cybercrime sa Southern, sir, inaanayahin ko din pong pumunta dito ng personal para ma-check namin lahat-lahat ng mga information at saka maproseso po yung reklamo. Okay, Kasi, Jonas ba? Narinig mo na, Joshua, narinig mo naman na isa lang yung kanilang kino-complain, no? Isang tao lang. Mas magiging malakas ang inyong file ng case kung kayong mga investigador doon sa iba't ibang lugar ay mag-connive kayo and mag-file kayo para bang Consolidate. kino-consolidate at mini-mention pa yung previous case nito sa iba pang lugar para sir na-emphasize na hindi lang isang tao ang nagrereklamo. Attorney, anong advice mo? Dito po sa kanilang kaso. Na iba-ibang lugar. O, Ano sa dapat iba-ibang gawin? lugar. Since hindi naman makokonsolidate pa sa ngayon sa isang lugar. So kung saan man sila naroon ngayon, may mga respective tayo ng mga RACO. So pumunta sila doon. Okay. Then dito naman sa Camp Crame, yung si Lieutenant Rach, siya na ngayon sir ang mag-consolidate. May tasking yan si Rach sa atin eh. Para mas madali. Oo. Okay. Anyway, Action Center, papalop natin si Lieutenant Rach. Kasi ito na yung pangalawa na pinapakonsolidate natin. Yung una, iba yung lang biktima. Ito, iba na naman yung nirereklamo. So, yun, i-consolidate para mas lumakas po yung kaso. Tama po. Maging Nobel siya. So, sa mga nagrereklamo po, si Sir Mark, Albert, at marami pang iba. Maraming salamat po sa pagtiwala nyo sa sumbong nyo action agad sa ating mga resource persons, Major Evangeline and Major Lieutenant Joshua. Pakibigyan nyo na lang po kami ng update. At ito ay hindi po natin ito hihintuan, ano? Hindi natin tatantanan. Diba? At hindi Kailangan naman pang biktima pa, hanggang sir. makulong yung mga salarin natin. Nako, ito naman po. Pasalin-salin na buyer ng sasakyan na ipina-assume balance lang. Sana, ngunit bukod sa natigil na ang hulog,
hindi pa sinoli yung sasakyan. Naku, ang hirap nito. Kaugnay dito, nasa kabilang linya po si Mr. Christian Joe Jacobe ng Dasmariñas, Cavite para po sa kanyang reklamo. Christian, pakikwento po. Sasakyan. Opo. Opo, magandang hapon po sa ating mga kapulisan at kay Sir Jen Rose po sa pagpaunlak po ng aking problema. Ikukwento ko lang po yung background nung pagpapasyoom namin sa sasakyan. So, pinasyoom namin sa sasakyan last July 13 sa pamamagitan ng paghahanap ng isang Facebook page at may ahente na nagsisa amin upang makilala si Divine na taga San Jose del Monte, Bulacan. At itong babaeng to ay pinakilala kami kay Reniel Junsamonte at nangyari po ang aming pagpapasalo sa kanilang bahay po sa may barangay Kapian, San Jose del Monte. Siya po ay nagpakilala na isang empleyado po ng Resort Worlds Manila at yung sasakyan po ay gagamitin para po sa personal na gamit ng mga VIP po nila sa casino. Kami po ay nagtiwala at naging kampante dahil sa kumpanya po gagamitin. Lumipas po ang mga taon, araw, July 27, nag-message po siya na may sasalo daw po ng sasakyan. Hindi ako familiar sa ganung setup, so binigay ko po yung mga requirements na hinihingi niya at nagbigay siya ng pangalan ng isang tao na sasalo po ng sasakyan. Umabot na po ng August 11, unang June sasakyan ay wala pa rin pong bayad. Ito si Reniel po ay nakiusap na i-delay po muna ang bayad. At kasi nanganak na ho ang asawa ng sumalo. Ng pangalawang sumalo. Ngayon po, bago mag-September 11, pangalawang June sasakyan, napadala po si Reniel Junsamonte ng isang kontrata po. Pangalawang kontrata po na pinasalo niya po sa iba, na iba po yung nakalagay na pangalan. At itong tao po nito sa pag-investigate po namin na hindi po talaga siya falsificated documents po siya, hindi rin po totoo ang kanyang address, hindi rin po siya nag-iisi sa address na naka-indicate po sa kontrata. Tapos, katagalan po niyan, sinubukan ko din po makiusap kay Reniel para makuha po yung sasakyan at yun, pinaikot-ikot lang niya po kami. So, ang naging action po namin, pumunta po kami sa police. September 14 para po mag-report at kami ni-refer muna sa, pumunta kami sa San Jose del Monte Police Station Headquarters. Tapos ni-refer po kami sa, Barangay Kapian, Barangay Hall, para magpa-blatter muna. So nagpa-blatter po kami po ay nasabihan ng mga taga-barangay na ang taong yun ay hindi talaga nakatira at umuupa lang ng 6 na buwan. Sandali, Sir Christian, kilala mo si Reniel? Na-meet mo mismo? Hindi ko po. Na-meet ko po siya personal po. Personal po kami transaction po. Okay. Sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Dinulog mo na ba ito sa highway patrol? Ito po ang problema, Sir Jen Rose, hindi po kami makaabot sa ganung estado po kasi po, isang buwan na po kami pabalik-balik sa police station po. Humingi po kami ng, kasi nag-research din po kami, so humingi po kami ng police blotter para po magpa-alarma sa HPG. Kaso ang problema po, ang sabi po sa amin is, may bago ng memo po, spot report and incident record form. Yun din po yung sabi ng HPG. Kaso, so balik-balik ka sa police station? Opo, totoo po. Sinong kausap mo doon? Police Corporal Galit po. Pwede ba nating makontak ang San Jose del Monte? Sa anong police yan? San Jose del Monte, Bulacan o sa Cavite po? Dasmariñas. Sa San Jose del Monte, Bulacan po. Doon po kasi nangyari po yung yung pasalo po eh. Okay. So doon po kami sa may jurisdiction. Yung kausap mo na balik-balik ka doon? Si Police Corporal Galit po. Maliban doon sa sinasabi niya may mga kulang na documents, bakit daw wala pa siyang aksyon na malinaw? Kwento ko po yung nangyari sa isang buwan po. So una po, pumunta kami doon sa police, ni-refer kami sa barangay. Tapos nagpa-blatter kami, tapos bumalik po ulit kami ng September 18 po ata para ibigay yung dokumento. Tapos sabi niya, meron din po kasi isang biktima po na ang ginawa niya is kinontak niya yung pangalawang nagsalo, pero yung nagsalo po ng pangalawa is hindi talaga siya nagsalo ng sasakyan. So sabi ng police ni Police Corporal Galit is puntahan din po namin yung tao na pangalawang sumalo para kuning witness. Pero yung tao po na talaga hindi po siya talaga ito, na-report na to sa highway patrol, tama? Hindi pa po, wala pa po doon. Hindi pa po. Kulang siya sa documentation. Hindi, meron tayong resource person ngayon na si Lieutenant Noel Pelinia
Pelinya, Chief Investigator ng Cavite Provincial Highway Patrol Team. Okay, pakinggan natin ang advice ng ating taga-Highway Patrol, Lieutenant Noel Pelinya. Noel? Yes, sir. Magandang tanghali po, sir. Noel. Magandang tagapanood ng ating programa, sir. Okay. Po, sir, sa tanong, sir, kung sakasakali po, is po pwede siyang pumunta sa opisina at may assist namin siya kung ano po yung pwede natin gawin. Kung sakasali, makapagtulungan tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Police Station para po, sir, makaayos natin yung magiging action, first action niya. Tama. Yan, and then mabigyan, sir, natin ng kaukulang sulat yung mga concerned na tao na dapat nating sulatan to claim the vehicle, sir. Una, sir, gagawin na, sir, namin is gagawa namin ng demand letter, sir, muna. Opo. Noel, ano yung initial na kailangang i-prepare ng mga documents ni Christian? Kasi it would appear na nag-report na siya sa police station pero may mga pinapakomply sa kanya. Nakausapin mo sa ganito, kausapin mo sa ganito. Pero on your end, ano yung within his control na kailangan niyang i-prepare para pag pumunta sa inyo, ma-minimize yung ganun na instruction na naman na may mga kakausapin siya or kukunin siya? Bali, sir, kasi sa area of jurisdiction, sa San Jose talaga nangyari. Pero kung sakasakali, kung may magkukuasado, tulungan, sir, namin siya mag-file ng kaso. I-assist na po, sir, namin. Doon sa pag-file ng cases, ano ang mga hahanapin yung documents from here? From him? Halimbawa, ORCR ba yan? Deed of sale? Ano yung initial na mga i-prepare niya? Na kanyang hawak, yung kanyang kontrata, talaga nagkaroon sila ng transaksyon, kapag na may liabilities yung tao concern na nireklamo niya. Kung wala naman siyang contract, kapag natin, sir, may kasabit, kasabi niya, kung dapat po, ako nga lahat ng kontrata, sir. Basta kung anong mga dokumentong hawak ni Sir Christian, dalhin sa inyo at titingnan nyo na lang doon. Oo, para ano. Anyway, may tanong ako. Pwede ba natin idiretso ito with all the documents na hawak ni Christian na ipa-alarma ka agad? Kasi, sir, sa pa-alarma natin, may mga certain process, sir, na kailangan nating ang ginagawa, sir, namin sa Cavite, i-voice alarm within the area para, sir, i-alarma, sir, ginagawa, sir, namin dito. Okay, yun nga, kung pwede, i-alarma natin while investigation or yung mga proseso is still going on. Okay? Yes, sir. Para hindi gala-gala, itatago or kung saan-saan. Kasi madami na, sir, pasalin-salin na buyer eh. Pero pa-alarma na natin yan kung tama. Kung nasa procedure lang natin. Oo, yung nasa procedure natin. Habang iniimbestigahan. Okay, salamat, Lieutenant Noel Pelinya. Dapat umaksyon ganyan ka mabilis. Okay. Anyway, Action Center, paki-follow up na lang kung anong maging resulta ng proseso at investigasyon na gagawin ni Lieutenant Noel Pelinya, ang ating Highway Patrol ng Cavite. Salamat, Noel. Sir Christian, hello. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Christian, hello. Maraming salamat po. Hello po. Maraming salamat. Okay, punta mo na lang si Tiniente dyan sa Imus, Cavite. Imus, Cavite po ito. Sige po. Opo, sa kwartel. Sa highway sa kwartel. Yan, sa kwartel. Okay, maraming salamat. Okay, ito, next, para mabilis. Perang inilagak. Okay. Perang inilagak po para di umano. Sa sinalihang investment, naglahong parang bulayan ang idudulog po nila Seryo, Hinampas at Valenzuela City po. Sir? Nakilala ba? Hindi niya kilala or blank wall din, di ba? Nandito, sir, si Mr. Seryo. Nandito po si Sir Seryo. Magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po. Sinubukan ko lang pagdulog dito kasi isa rin ako sa na biktima kay Jessica Hernandez Baksal sa New Age Currency. Yun ang niya, company. Nung unang pagsali ko, sir, medyo okay pa naman.
Mag-abot ng 4 na buwan, di parang nainganyo rin yung mga pinsan ko, kapatid, kasi naka-out man ako. Ngayon, yung medyo dumami na yung members. Pagka dating ng September 23, imbis mag-out na, wala na, bigla ng naglaho, pinag-remove na kami sa GC. Hindi na makontak silang lahat. Pati yung leader namin. Kaya may naka-advise sa akin na subok daw natin ito pag sumbong sa inyo, sir. Sir, magkano po yung na-invest nyo? Sa lahat lang 271 na umabot na Sir, anong trabaho mo, sir? Security guard po, sir. Hirap kitain nun. Yes, sir. Bigat nun. Grabe naman ginawa sa iyo ni... Sino yung nirereklamo mo, sir? Si Miss Jessica Hernandez Baksal. Sir, itong si Miss Jessica Baksal, pagkausap niya kayo, may mga kasama ba siya? Sa Facebook ko lang siya nakita, na-chat ko lang. Kasi So, hindi niyo po nakita personal? Hindi na. Pero doon sa Facebook conversations ninyo, ilan po yung nag-i-engage sa inyo na would appear na parang kasama niya o kasabot niya? Bali, 2 sila. Si Riael, Samonte. Dalawang account lang po? Pero pag mag-deposit kami, iba-ibang account, So, iba-ibang pangalan. merong minimum po na 5 katao na masasabi nating kasabot niya o kasama niya? Marami daw sila sa admin. Pero hindi man nakita. Hindi makita. Sila Tapos, lang dalawa. yung sinasabi nila na new age currency, sinasabi nila kumpanya raw sila. Yun daw. Tapos may Radilax daw siya sabon. Okay. At saka, Paano po yung modus nila ng pagkuha ng pera sa inyo? ganito daw. Sabi ko, ma'am, paano to? Totoo ba yan? Kasi marami ng beses rin ako na-scam. Pero parang nadala na ako. Sabi niya, subukan niyo lang, sir. Kasi hindi naman kami maloloko. Sabi niya, try mo lang kahit maliit. So, pinapadala nyo yung pera. Magkano po yung initial na pinadala nyo? Yung una ko, 1,000. Tapos, through anong mode po? sa GCash to Good Time. Kanino GCash account nyo pinadala? Yung una kay Jessica Baksal. Okay. Tapos yung abot ng 15 days, yung 1,000 ko nagiging 1,500. Okay. Tapos inulit ko na lang, balik hanggang medyo rin ako nadala. Dinagdagan ko pag oras na sahod ko. Tapos yung mga kapatid, nakwento ko rin siya. Nakapag-recruit Sumali patuloy rin sila, nakapag-recruit patuloy kayo. mga pinsan. Kaya marami rin akong na downline. Kaya kawawa din sila. Wow, talaga. 171,000, sir. Hindi lang iyo yun. Ay, Marami kayo doon sa amount na hindi, iyon. sa akin lang. Sa iyo lang yun. Sa akin lang. Hindi yung pinapaikot mo. Ayun, kasama na yun, sir. So magkano yung sarili mong pera? Yung sarili kong pera, mga siguro mga 70,000 lang. 70. Oo. Dapat yung para 70 or 100 gumawa ka na. Yes, sir. Kasi Lahat po ng transaksyon na to, meron naman po kayong documentation. May mga print screen, mayroon screenshot. screenshot. So hawak nyo naman po. Hawak nyo. Dashboard, sir. Mayroon. Yung mga conversations nyo with Jessica, nakasave pa rin. Mayroon pa po. Live pa ba si Jessica? Ibig ko sabihin yung kanyang Facebook account, nakaka-engage nyo pa ba? Wala na. Kasi yung Wala na, naglahong parang bula nga. Naglakang parang bula. Sa lahat ng mga kausap nyo, wala na kayong nakaka-engage? Lahat kami. Wala na. Pwede ba natin pakita yung mukha ni Jessica na naglahong parang bula? Baka sakaling susulpot uli. Pero ito sir. Pwede naman nilang i-refute yan. Kung Yes, apo. hindi Actually, sir, ini-invite po namin si Jessica. si Jessica. Baka ginamit lang yung mukha mo. Baka ginamit lang yung mukha mo, yung Pwede ba pangalan natin mo. ipakita? Oo, baka. Attorney, natin. pwede natin Baka pakita, ginamit attorney. Baka ginamit lang. Pagkakataon nyo rin po na... Baka biglang lumutang bigla. Yes. Yung bula. Hindi, tsaka kung sakali may kausap siya ngayon, makita sa programa. Kamukha mo. Pakita po natin. Ma-clear din yung pangalan. Pero pa ako nakakalimutan na minsan, yung sa bilan. China-challenge pa, ang sumbong niyo auction agad,
sa mga illegal recruitment na wala raw tayo, attorney, yun mamaya. Yes, sir. Wala raw tayong magawa dito sa Pilipinas. Mag-recruit, nasa Milan siya. Okay. Pag-isipan mo kung paano natin siya pananagutin. Punta tayo, sir, sa Milan. Pupunta talaga doon. Hindi na siguro siya tinatalab lang kahiyan. No? Yes, sir. Oo nga, Ito naman, yung naglahong parambula, ipopost po natin ito. Okay lang yan. FB, i-post natin. I-post sa FB. Dito sa programa. Ha? Total, may mga abogado naman tayo dito. Isang batalyon na abogado nasasagot kung tayo ay kakasuhan. Hindi naman po natin pinagbibintangan itong si Jessica or yung nasa picture. Hindi naman natin pinagbibintangan. Actually, pagkakataon lang po ito para maimbitahan Sige. din po sila. So, okay lang, attorney. Yes, sir. Go! Direct! Hindi, tsaka kung sakasakali, sir, na picture mo yun, tapos hindi ikaw yung Jessica, yun po ba yung nakakausap nyo? Yun po yung pinapakita natin kanina? Yung Facebook na iyon? Opo, ma'am. Nag-live siya araw-araw, gabi Imagine at si umaga. Kuyang nagpupuyat araw-araw para maging security Kaya guard. nga Tapos lulukohin Para may mo lang. pang-invest dun sa... Anong pangalan nito ulit? Jessica. Jessica Baksal. Sana totoong pangalan niya. Yun nga, sana totoong Iyan pangalan. Yael Samonte. New Age Currency. Oo. Grabe. Pag ganito, attorney, hindi lang si Sir Sergio ang Marami Marami na sila biktima. large scale na yun. At hindi dahil lang, sa paulit-ulit na lang itong mga reklamo na to. Again, sa ating po mga kababayan, huwag po tayong naniniwala kaagad. Ayan na. Ayan na po. Nakikita Ayan niyo na po. po si Ma'am Jessica. Ang sarap ng ngiti. Sino naman to? Siya rin? Siya rin, Pero iba yung Parang magkaiba. mukha eh. Hindi, magkaiba. Yun na nga po. Siya ba yun? Mukha, Parehas? kakaiba. Alin po dyan na Parehas ba nakakausap yan? nyo? Ito, siya rin? Siya rin. Magkaiba. Ba't iba yung mukha? Baka nagagamit lang po yung muka. So pagkakataon din po sa ating pong mga kasangbahan na... Mga ma'am, baka mukha nyo to. Paki-check nyo. Oo. Actually, sir, ganyan din nangyari sa akin. Diba sa page ko, sir? Ginagamit yung personality ko. Ayun. Para, actually, ilang beses na marami na nagsasend sa akin na nangihingi ng pera, nagpapa-invest. Syempre, dahil kilala po tayo ng mga followers po natin, nagme-message sila sa akin, sir, ginagamit yung mukha po ninyo. Kaya if ever po na may gumagamit po ng bago po tayo maniwala, i-check po muna natin ngayon kung talaga bang totoo talaga tong tao na to, pwede man nating i-inquire. Yes. So bago tayo mag-invest, ako ilang beses na nangyari sa akin yung ganyan kaya Report mo sa anti-cybercrime. actually yes po, nire-report ko po yan sa mga natin, cybercrime At po natin. kaugnay po nun, sir, meron po tayong resource person dito from Regional Anti-Cybercrime Unit po, Region 3. Sukin natin sa Region 3. Huwag mong tanggalin yung mukha ni... para nakikita ng mga kababayan natin. Baka mamaya kaharap na nila mabiktima na naman. Para kung siya yan at hindi naman pala siya yung Ang sarap nang-i-scam, ng ngiti, ipagkakataon niyang pong mag-i-disprove po yan. Okay po. Ma'am. Kung sino ka man na nasa picture, ma'am, kung ikaw man si Ma'am Jessica, open po ang ating programa para sabihin mo na hindi ikaw yan. Ginagamit lang ang iyong mukha. Okay, online Okay. po, connected po yung ating resource person Lieutenant. from the Regional Anti-Cybercrime Unit Region 3, si Police Major Roberto Calosa, the Chief Operations Section po ng RACO 3. Major Calosa? Hello? Hello? Sino ba talaga dito? Yung Northern District Anti-Cyber na si Lieutenant Red Pardo? Or sa Region 3? O Region 3. Sino nasa kabilang linya po? Hello? Hello? Hello po sir, good afternoon po. Okay, si Police Lieutenant Red Vowen Pajardo, the Yes po, Assistant sir. Chief ng Northern District Anti-Cybercrime Response Team. Okay, Lieutenant Pajardo, narinig mo naman yung kwento kanina. Anong ma-advise mo? Yes po, sir. Good afternoon po, sir and ma'am. Lalong-lalo na po sa mga kasambahay na nakasubaybay po sa ating programa. Sir, base po sa nakita kong detalye, patungkol po kay Sir Sergio, siya po ay nabiktima ng isang investment scam po. Ngayon po, sir, kung mapapatunayan po yan, estafa po ang violation, which is the Article 315 po in relation to Section 6 of 1175 po. Dahil po online po nangyari ang mga transaction po. So ngayon po, sir, anyayaan ko po kayong pumunta rito, si Sir Sergio po, sa aming opisina. Dalhin po ni Sir yung requirements, which is yung transaction details po, and then yung conversation niya po dun kay alleged po na Jessica Baksal po,
para po ma-actionan po natin kagad-agad ang case po niya. And ang tanggapan po namin is matatagpuan po sa 3rd floor, New Caloocan City Hall, 8th Avenue, East Grace Park, Caloocan City po, para po ma-lodge na po natin yung formal complaint po ni Sir po. Sir, taga Caloocan ka, no? O Valenzuela? Yes, sir. Dito po kami sa Caloocan. Daanan niyo po, sir. Agad-agad. Lieutenant Pardo, pag nagpunta sa'yo si Sir Sergio, pakitignan mabuti yung kanyang mga documents and other pieces of evidence. Baka sakaling maipasok natin sa syndicated estafa din, ha? Yes po, sir. O kaya, kung hindi mo sa syndicated, at least sa large-scale estafa. But I'm sure, Yes po, sir. Attorney, maliban kay Sir Yes, sir. Sergio, Yun nga po, sir. marami pang mga biniktima nitong si Jessica. Jessica and Company. and company. I'm assuming po na mayroon at least Yan, yung mga maraming at po kayo, least sir. Diba may downline ka? Oo, marami po. Imbitahin mo pa po. Yes, Punta na po kayo, sabay-sabay na, sir. Sabay-sabay na po, sir. Pwede. Opo, sir. Plus, kailangan po natin ma-establish na at least 5 katao po yung nang-scam sa at least 5 katao yung kumuha ng pera sa inyo. When I say 5 katao po, yung mga kumausap sa inyo or yung mga pinadalahan ninyo. Kaya yun po ang mga kailangan nating establish, Lieutenant Apardo. Pakicheck mo mabuti yun. Baka sakali lang naman. Para bumigat-bigat ng Bumigat. pa yung kanyang... Tatlo na yun eh. Yun nga po, lumalabas, 3 na yun. 2 na lang, 5 na. Baka pumasok na syndicated, non-available na yan. Baka sakali lang naman po, baka sakali lang. Depende Lagay po mo sa na lang si Juan de la Cruz at saka si Juan. Para talagang hindi na makakalabas yan. Sa attorney, di ba? Yes. Alam mo naman, pag tayo Yun nga po, talagang mga Yun nga, sir. Yun nga, sir. Sabi nga ni Sir Sergio kanina, siya ay naging biktima din. Sa simula pa lang kanina. So alam nyo na meron na rin dati si Miss Jessica Baksal na mga reklamo. Doon na nalaman ko sa ma'am, yung nangyari na hindi na kami nakapi-out. Kasi pumupunta daw siya sa Davao, sa Bacolod, nag-open pa siya ng office doon. Nako. Pero sir, hindi mo pa siya na-meet in person. Hindi pa. Hindi Online po. lang. Wala kang kutob man lang na manloloko yun? Wala, kasi may pinapakita rin siyang mga mga galing daw sa sick. Ganyan po kagagaling sila. Yes. Oo. Ha? Ganyan po kagagaling Yung ang mga mga scammer. manloloko Yes. na scammer nito. Mga nasa online. Wag po again, mga kababayan, kahit paulit-ulit tayo, hindi po kami magsasawa na paulit-ulit rin po kaming mangungulit sa inyo. Sabihin sa inyo na wag po kayong naniniwala agad-agad. Lalong-lalo na po kung hindi po nyo sila na-meet in person at Tama. hindi nyo sila kilala ng lubusan. Diba? Si Sir talagang blanco eh. Online lang. Malay natin, yung Jessica na pangalan ay gawa-gawa lang. Gawa-gawa diba? lang. Tapos yung pala, mukha, hindi Leon naman ang pala. totoong pangalan niya. Diba? Ayos. Sa umpisa, pinakita sila, pinapadama, then pagka sumarap, Pero, oo. na ulit, roll na lang yung ano. Pero hindi kayo mabubuting tao, pinaghirapan itong mga Yes. nag-invest sa inyo ang bawat piso na ibinigay sa inyo. Pero dapat ang mga ma-scam dito, yung mga easy money nila. Sir Sergio, makakapunta po ba kayo kay Lieutenant Pajardo? Kailan po kayo makakapunta po sa kanya? Pwede ngayon, sir. Lieutenant Pajardo, anong instruction mo kay Sir Sergio? Lieutenant Pardo, nawala na si Red. Hello. Naputol. Oo. Anyway, Action Center, papunta na si Kuyang doon. Okay? Nagtatrabaho ka pa, sir, ngayon? Bali, panggabi ako po. Panggabi. Alam mo, graveyard shift pa, sir. Feedback agad para malaman natin kung ano naging aksyon. Dahil sabi ni sir, paano nyo nalaman itong programa na nanonood din kayo? Nood lang ako. Tapos, parang naano rin ako eh. Kasi gusto ko maka-extra income sana. Kaya yun ang nangyari. Kayo mag-alala, sir, at magkakaroon tayo ng Action agad. action dito, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you, Andiyan na si sir. Lieutenant Red? Wala pa. Anyway, pakakausapin po kayo ng staff natin kung paano kayo makikipag-ugnayan sa ating resource person. Ayan na si Lieutenant Red, Lieutenant. hello. Nandiyan na uli siya. Sir, hello po, sir. Okay, papunta na si Kuyang Sergio dyan. Yes po, sir. Wag mo Sir, siyang- hintayin po namin siya, sir. Okay, wag mo siyang hahampasin, ha? Yes po, sir.
Sergio hinampas. Sa dami ng iniimbestiga, sir, sa amin kasi. Pinapatawa ko lang si Sir. Ha? Baka ikaw ang hampasin ni Kuya Sir. Yung mga ganyan kasi, sir, yung mga IOC namin sa ACG, siyempre, inaayos yan. Eventually, aakyat sa amin yan dito sa legal ng ACG. So, minsan napapakamot ulo rin kami na halos araw-araw talaga ang dami. Araw-araw. The same. Sige, attorney. Araw-araw din natin i-warningan ng ating mga kababayan. Mga kababayan. Anong reminder? Opo, sa ating po mga kasangbahay, ito po, araw-araw po talaga, ang dami po namin investigador, the whole Philippines, umaakit po sa amin sa Legal Affairs Division ng ACG. Halos templated na po yung mga modus na nangyayari. But just the same, marami pa rin po nabibiktima. So, ang aming pong pakiusap na sa inyong lahat po is that mag-ingat po tayo, lalo kung ang katransaksyon natin is online. Ang dali po kasing mag-pretend online. Magsabi ng ito pangalan mo, ito mukha mo. Just to say, before you let go of your hard-earned monies, hanggat maaari po, mag-isip po ng 100 times before you let go of that. Kasi, ang basic doctrine lang po dyan, if it's too good to be true, chances are, it's not true. Yun lang po. Parang dating online yan, attorney eh. Lalagay mo yung pinakamaganda mong picture. Ha? Yung if it's too good to be true, probably not true, Tagalog. Kasi ba? Naku, Diyos ko, guys. Kasi baka mamaya sisihin na naman tayo. Hindi po natin naisip. Kung masyadong maganda, yung offer, pangit yan. Hindi totoo yan. At scam yan. Okay? Yun lang yun. Ha? At pag hindi po kayo nanonood ng sumbong nyo, action agad, malamang-lamang, baka susunod po kayo mabiktima. Masascam, oo nga. Kasi dito, marami tayong natututunan na mga modus operandi na experience mismo ng ating mga kababayan. Kaya ako mismo, natututo dito araw-araw. Oo, sir. Oo. Pati ang ating mga abogado, natututo rin ako sa mga abogado natin. Yes, sir. So, dapat manood po tayo. Ugalihin po natin manood ng sumbong niyo action agad. Lalong-lalo na mga ating OFW. Tama. Sir Sergio, maraming salamat po sa pagtitiwala sa sumbong niyo. Sige, Action Center, pakibigyan ng calling card si Sir. Kasi kailangan follow up ko yung sino man yung biktima sa kanya. Ang hirap. Mga security guards natin, hirap na hirap na Mahaba ng nagpupuyat listahan dyan, kay Sir, kay Sir, kanina S-Lex, ngayon, diba? Yung S-Lex. Painting S-Lex. Sir, sabi sa akin, basahin ko na raw to. Okay, lupang ibinenta matapos ang 20 taon ay pilit na binabawi at binenta pa di umano sa iba. Yan ang sumbong ni Police, PO3, Daryl, ba't PO3? Coast Guard. Coast Guard. Daryl, Petty Officer 3, Daryl Lambot ng Philippine Coast Guard ng Española, Palawan. Layo. Okay. PO3 Lambot, Daryl. Nandiyan ka ba sa ating linya? Petty Officer 3. Magandang hapon, sir. Yan. Asan yan? Espanyola? Nandiyan ka ngayon? Sa Bohol ako assign, sir. Sa Bohol, sir. okay. Eastern Bohol. Mayong hapon. Kumusta kayo dyan? Mayong hapon, sir. Okay na kayo, sir. O sige. Sino yung, ano yung sumbong mo at sino yung nanloko sa'yo? Ganito kasi yan, sir. Yung lupa na to, sir, nabili namin to, sir, 20 years ago na, sir, ng mama ko, sir. Yun. Sa Palawan, sir. Nagulat na lang kami, sir, kasi yung mama ko, sir, nireklamo sila sa barangay, sir, about sa lupa, sir, na gusto daw nilang bawiin. Kasi yung sinasabi nila, hindi daw ano yung mga documents. Kasi yung documents niyan, sir, barangay documents na kasi yung ano niyan, sir, yung bilihan dati. Tapos, ang mga lupa na yan, sir, parang madami nang bumili, sir, na mga pamilya din na taga doon sa dagat, sir. Kasi beach, ano yan, sir, tabing dagat, sir. So mga 20 families yung nakabili ng, sir. Kami yung parang iniipit nila kasi yung ibang pamilya, sir, parang ano, sir, dinadaanan nila sa mga, yung iba, nagagalit, ganun. Pero kami, sabi ko sa magulang ko na, hayaan nyo lang muna, gawa lang tayo ng paraan. So ang ginawa namin, sir, lumapit kami sa PAW, sa Brooks Point. Nagtanong kami kasi ang nangyari kasi, sir, yung sa document, sir, na sa barangay, yung 3 document, sir, na ano yun, sir, na wash out sa baha nung December. So problemado talaga kami, sir. Kaya ang ginawa namin, yung mama ko, sir, pumunta siya sa barangay para humingi ulit ng kopya kasi yung nangyari dyan, sir, sa barangay, yung documents dyan, sir, mayroon sa nagbenta at saka mayroon sa nagbili at saka mayroon din kopya yung barangay. So,
sa madaling sabi sir, yung lote na yan sir, 3 part kasi yan sir. 3 tao yung binilhan ay napagbilhan ng mama ko. Yung isa niyan sir, yung Busle, yung Saudi. Yung Busle at yung Saudi sir, nawala yung documents na nung baha, na wash out. So yung naiwan sir na documents, yung Gapar, yung nasa screen natin ngayon sir, yan yung kay Gapar yan sir, pero yung nagbenta niyan sir, si Alan Abdullah. Yung Alan Abdullah sir, Daryl, yan na yung Daryl, may tanong lang ako, so 3 lupa yan, tama ba? 3 properties? 3 lote sir, pero ngayon isang part na lang yan sa sir. Okay, 3 lote yan, isang part na lang. Doon sa isang part na yon, kayo ang nagke-claim? Right now, kayo ang may possession right now. Kayo ang occupant. Yes sir, diyan kami may bahay kami Okay, diyan may sir. bahay kayo, Settle natin. May bako diyan sir. Okay. Diyan din ako nagbabakasyon sir. Anytime na umuwi ako ng Palawan, diyan ako nagbabakasyon sir. Possession kayo. Yes sir, in possession nga po. Yun ang gusto natin establish. Yes sir, yes sir. Yun ang gusto natin establish. Sila ang in possession right now. Okay, kayo Yes sir, occupant. yes sir. Okay. Yes sir, occupants kami sir. Tapos, yung sinasabi nyo pong nirereklamo nyo na gustong bawiin, Alban. Yes sir, Alban Abdullah sir. okay, hindi naman nila pinoses, hindi naman nila inagaw. Hindi sir, pero nung naglagay kami ng no trespassing sir, ang maano kasi sir, tinitext nila yung mama ko sir na bakit daw nilalagay namin ng no trespassing. Tapos nung nakaraan sir, naglagay sila ng mga yung tawag ng yung muhon kasi yung pinagbilhan ninyo. Ilang square meters pala yan? Ang pagkakalam ko sir nasa 1.3 hectares. Hindi sir, ano lang siya sir, parang ano lang siya sir. Hindi ko masyadong yung square meter sir, pero yung papa ko sir alam niya. Okay. But sir, ang nangyari dyan sir, Ilang struktura na doon, ilang kwan. Yung taong pinagbilhan ninyo 20 years ago, buhay pa? yes sir, yan kapatid din yan sir ni Alban sir na nag-claim ng lupa ngayon na gusto niyang bawiin. Yung mismong pinagbilhan ninyo, buhay pa? Yes sir. Nakakausap niyo pa? Buhay sir. Nakakausap niyo pa? Yun na nga sir, kasi yung Saudi sir. Nakakausap niyo pa? Wala na sir kasi yung Saudi sir nasa ano na yan siya ngayon sir, nasa ibang lugar na sa ano na yan siya sir, sa Coron. Tapos itong Sigapar sir, na binila namin sir, nasa ano na ito sir, Malaysia. So Sigapar sir, yung unang, yan yung first buyer. Kami, second buyer na lang kami. Tapos yung Busli sir, ang pagkakalam ko, nandun pa siya sa Espanyola. Pero hindi na kasi kami nakipag-usap sir kasi may mga lumalabas na kasi sir na balita sir na nabinta na nila sir, tapos pumunta doon sa bahay, nagdala ng 10,000, pinapatay, sama ang sabi nila 10,000 para sa inyo para manahimik kayo. So hindi ko na lang pinalala yung gulo sir kasi mahirap na sir ba, sa serbisyo din ako sir Attorney, no? Yes sir. Para mas malaman natin kung ano ng status nito, ay nasa kabilang linya ang ating mga resource persons, tama ba? Si Honorable Kapitan Atika Abirin. Yan. At si Lieutenant Rudy Arellano, ang Deputy Chief of Police ng Espanyola. Hello, mga ma'am at sirs. Hello? Magandang hapon po, sir, ma'am. Sino po to? Si Rudy? Si Rudy ba to? Lieutenant Rudy? Police Lieutenant Rudy Arellano. Arellano po, Deputy Chief of Police ng Espanyola. MPS Palawan. Ano masasabi mo sa dinudulog na reklamo ni PO3, Petty Officer 3, Daryl. Daryl sir. Yes, Daryl. Ano masasabi mo kay sa reklamo ni Daryl Lambot? Bali po yung magulang po ni Sergeant Lambot po ay pumunta noong October 3 dito po sa stasyon po namin, sir. Okay. Tumingin po sila ng assistance tungkol nga sa problema nila sa lupa. Ang nai-advise ng investigator po ay ilapit mo na po sa barangay upang bigyang linaw nga sa usapin ng lupa nila. Okay, kausapin natin si Kapitana. Nandun si Ma'am, si Honorable Atika Abirin. Hello, Kap. Hello. Kap. Lalaki ba si Kap? Babae? Atika, parang babae ito, sir. Hello, Kap. Hello, Kap Abirin.
Pa-mute, wala pa. pa-mute, Kap Abirin. Baka po nakamute ang microphone nyo, ma'am. Hello, Kap Abirin. Wala pa. Abirin. Oo. Tanungin natin, sir, si PO3. Hindi, si Lieutenant. Ay, asa na ba? Lieutenant, Connected na, sir. Ayun Kap, na. hello. Hello? Okay. Kap. Kapitana, Hihinaan pakiayos po. lang mo lang Oo. yung microphone. Hello? Hello? Naku, nag-echo. Kap, ano po ang status ng lupa ni Coast Guard, PO3 Daryl Lambot? Hello po, ang masasabi ko po doon sa problema nila, Ma'am, ilayo mo yung TV sa audio mo. Nag-bounce or nag-e-echo ba yun? Nag-e-echo, sir. Oh. Siyempre gusto niyo Nag-feedback, panoorin yung sarili niyo. pumunta po sila sa Samson Lambot sa barangay. So, sinabi ko po sa kanya, hindi po dumating dito sila Sir Lambot. Actually, sir, sabi ko, may hinahin po dito si na invitation para po kay Samson Lambot na napatawag po sila Sir Alban Abdullah at saka Ginang Aida Abdullah doon po kay Sir Samson Lambot para po makaunawaan sila tungkol doon po sa pagkain ni Mr. Samson Lambot. So, ano na po ang nangyari, ma'am? Yun ang Ma'am, Kap, ano na pong nangyari? So, yung po, pagkatapos yun po na nag-serve po kami ng invitasyon doon kay, nung July. Tagal na. Nag-serve po kami ng pagkain sa bigas at pala yung problema na yan. Nung July 3 po, pumunta po sa aming barangay sina Ginang Aida Abdullah at Alban Abdullah. So, inibitahan po sina Ginoong Samson Lambot tungkol doon sa problema. So, nung inibitahan po namin, na-receive din po yung invitation ni Ginoong Samson. Actually, hindi po sila pumunta sa barangay nung time na inimbitahan namin. Yung first invite po namin sa barangay. Pagkatapos po nung pangalawa, hindi pa rin po sila sumulpot, pumunta ulit si Ginoong Alban at Ginang Aida sa barangay noong July 11 para imbitahan naman po ulit sina Ginoong Samson Abdullah. Pagkatapos niyon po, wala na po nangyari at hindi na rin po bumalik si Ginoong Samson at hindi rin po pumunta si Ginoong Samson at sina Ginoong Aida, hindi na rin po bumalik sa barangay. Yun po ang... Yung mga hindi bumalik, ito yung inireklamo, no? Tama? Yes, sir. Abdullah. Tama po, ma'am? Reklamo po. Yung nagreklamo, yung hindi na rin po bumalik nung na-serve namin yung pangalawang serve po. Yung nagre-reklamo, Sila Lambot, hindi sir. bumalik. Hindi pumunta. Hindi. Ang nireklamo po sila Ginoong Samson Lambot. Ang nagre-reklamo si Ginoong Aida Abdullah at Alban Abdullah. Baliktad na. Baliktad. Ang nagre-reklamo Opo. dito, ma'am, si PO3 Lambot. Oo. Ba't lumalabas? Ang nagre-reklamo sa barangay nyo, sila Abdullah. Tama ba yon? Parang Opo. Sila Ginoong Lambot po, hindi nagreklamo sa barangay. Sila po ang nireklamo ni Ginoong Abdullah. Okay. Ma'am, sige. Ikaw, ma'am, personal assessment mo, Kapitana. Yung tungkol sa lupa, kanino ba talaga yan? Ang lupa po ay nasa tatay po ng magkakapatid po nila Alban Abdullah. Mother title po. Hindi, yung sino nakatira doon ngayon? Ang nakatira po ay sina Lambot.
for 20 years. Kapitana. Ang Samsung lang. Kasi hindi pa po ako nung time na bili nila yung lupa. Oh, so sila ang nakatira doon. Pero bakit sila ang nagrereklamo ngayon? Sila yung ang grupo nila, nirereklamo. Abdullah. Tama? Pero sir, Kapitana, nandito sa kabilang linya Yan, daw po yan, natin ang sinasabi niyong Samson Lambot, ang father po ni Petty Officer 3 Lambot, Sir Samson. At nasa kabilang linya rin, si Sergeant Kapitana, Lambot. oo. Po sa inyo, sir, ma'am. Sige po, sir. Okay. Yun. Sir, sorry po na gano'n din kay Kap, humingi ako ng sorry na hindi kami nag-attend doon, sir, kasi ang iniisip ko naman yung gusto ko nakausap po, yung pinagbilan ko talaga, sir. Pero kung nagkamali ako doon, sir, humingi ako ng sorry. Yes, sir. Pumunta ka, sir. Ngayon. Nandiyan ka ba ngayon? Malapit lang kay Kapitana? Sa Pulachur po sila, sir, mga 2 kilometers yata ang layo. O, malapit lang. Pero Kala kayo, ko 2 hours. pero sir, si Sir Samson ang inireklamo eh. Hindi po, ma'am, tingin ko ang nangyari dito, nagkaroon ng bentahan in the past, 20 years ago, nung tatay po nitong mga Abdullah. O si Sir Samson. Base sa mga pinapakitang dokumento kanina, nagkaroon ng bentahan, naibenta kay Mr. Samson, and eventually right now, yung mga anak nitong yung nagbenta gustong bawiin. So, medyo complex po ito later on. Maaari kasing totoo yung naging bentahan 20 years ago. Unfortunately, it would appear hindi po napatituluhan na. Hindi nga po settled kung title dyan eh. Hindi natin Ano ba yan? nakikita. Beachfront ba yan, sir? Malapit kayo sa dagat? O beachfront, sir. Beachfront, sinabi ko, sir. Kaya pala eh. Nag-aagawan na. Opo, kaya mas maganda po kung maaari pong ma-settle nyo po, barangay level pa lang, ma-settle na mas maganda. Pero eventually talagang aakyat po yun ng korte kasi kailangan ma-settle po natin yung ownership niyan dahil it would appear mayroon talagang nangyaring bentahan eh. Kung totoo po yung mga pinakitang dokumento kanina, hindi po natin nakikita yung original niyan. Pero mas maganda po ma-settle na as soon as possible kasi sir, ma'am, baka mga anak yan eh. Mga anak ng ibang problema later on. Pagka yung mga property. Pero sabi ni Kapitana kanina, attorney, ang title ay nakapangalan doon sa dalawang Abdullah. Opo. Pero mayroong pinapakita po kanina na may nangyaring bentahan eh. Tapos sila po ang in possession right now eh. Occupant sila eh. So, kaya mas advantage sila. Yes, oo. Pero ito pong lahat, yung possession, yung continuous possession niya, yung bentahan niya, lahat po yan, kapag ka hindi po na-reduce into a title, yung title po kasi ang evidence of ownership talaga later on eh. So, yun po ang kailangan pong masettle po. Pero may laban naman sila. May laban po kasi bakit ngayon lang magrereklamo yung ano? Dahil tumaas na siguro ng yun nga eh. Tapos merong bentahan in the past. At saka sir, Palawan yan eh. Seafront? Ayan, lumalabas po na meron talagang bentahan eh. Kaya ako tinatanong ko po kanina kung nakakausap pa po nila yung nagbenta 20 years ago. Kasi it's either i-disprove niya o hindi, yung pirmahan na yan. Sir Samson, gaano kalaki yung lupa na yan? Sir, na po yan sa sir ng farm. Makapunta ko sa 378 square meter na po, sir. Malaki yan. Pati yung pera namin, sir, na naibayad yan, ay nasa 69,000 po, sir, lahat. Bali, 3 sila magkakapatid yung pinagbilan po namin, sir. Mula sa Tabi ng panganay. dagat yan. Tabi ng dagat. Opo, sir. Alagaan nyo lang. Ingatan nyo yung mga dokumento nyo, Yes, sir. opo. Yung mga dokumento mo. Okay, pumunta ka na kay Kapitan. Mag-usap kayo doon. Then, tatawagan natin uli si Lieutenant Arellano. Rudy Arellano. Rudy, hello? Arellano po. Yes, sir. Yes. Pakisabahan mo na lang para makapag-usap sila ng maayos. Opo, sir. Opo. Then feedbackan mo kami dito bukas ha. Action Center, kailangan natin ng feedback. Paki-video mo na lang at picturean, okay? Katuwang po ang 235,000 strong Philippine National Police kasama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Sama-sama tayong mamuhay sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Sa paggabay ng ating Chief PNP, General Romel Marbil, at kay Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, muli, kasangbahay, ako po ang iyong lingkod, Lieutenant General Rodel Sermonia or Generos for sure. God willing, magkita-kita pa tayo muli bukas dito lang sa direktang Sumbungan ng Bayan. Sumbong nyo, action agad! Awesome!
Dahil kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.